Kung Mahal. Nag-uulat Paul Montebon, SMNI News. Samantala, nasa linya po ng ating komunikasyon si Professor Farlan Calilong, isa pong political analyst. Prof, magandang umaga po. Jade at Admar po muli ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Good morning, Jade. Good morning, Admar. At magandang umaga rin po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Thank you for having me again. Opo, reaksyon lang po muna ninyo doon sa nangyaring pagbaha dyan sa Cebu. Kamakailan na Prof, dapat bang may mapanagot dyan dahil sa tindi po ng bahang sinapit po dyan sa Cebu noong kasagsagan po ng bagyong Tino? Well, definitely, no? Nakita naman natin kung gaano ka-severe at kung gaano ka-seryoso yung naging problema ng pagbaha dito sa Cebu. And I believe hindi lamang talaga sa hindi lang naman talaga sa Cebu itong problema na to. I think ito ay talagang laganap na sa buong Kapuluan, primarily because ito nga ang daming mga flood control projects na pinondohan. Many of them are actually either ghost projects or actually substandard yung pagkakagawa. And true enough, ito nga yung inaasahan natin. And itong mga naging pagbaha sa Cebu, I think is quite unprecedented. Hindi ito karaniwang nangyayari sa kanilang lugar. And even if they prepared for it, I think nandun naman yung paghahanda nila. Kasi nga, nagdaan yung mga matalakas sa bagyo sa kanila like the bagyong Odette. And I think they prepared hard enough for this. Pero I think no amount of preparation could actually withstand yung ganong kalakas na ragasan ng tubig that is brought about by flash floods. Opo, at ang pananaw naman po ninyo doon naman sa ginagawang pag-inspeksyon personally doon sa Davao City ng ilang representante nga po ng ICI, hinggil pa rin dito sa yung mga flood control projects? Well, ito nga itong ICI kasi for how many months that have been doing their work, we hope na sana talagang seryoso nilang ginagawa yung kanilang trabaho at talagang meron kakahinat na nitong kanilang mga investigations, because the way we see it, it's been since July when the President had his SONA, and hanggang ngayon magpapasko na, wala pang maliwanag na kaso na naifa-file. I think they're preparing some charges to be filed. Wala pa ako nakikitang linaw sa kung sino ba talagang mapapanagot dito or kung merong talagang malaking pangalan na mapapanagot, So I think we don't want to to say that the ICI was created in order to parang deviate the focus or the attention of the public, and sana talagang gawin nila o tuparin nila yung kanilang mandato, which is to really to help solve this problem. Kasi kung hindi, mukhang sayang yung ating pondo na tsaka yung ating tiwala na ibinibigay sa kanila. And I hope really na meron talagang tangible outcome na kakalabasan itong mga investigation, because the way I see it, and I think I share the same sentiment as with the rest of our countrymen, na mukhang napakabagal nung kanilang yung pag-usad ng investigation, even if the evidences, is very clearing and talagang maliwanag naman. Pero yun nga kasi kahit naman anong linaw ng ebidensya, kung ayaw mo talagang tuntiknan, talagang hindi mo siya makikita, kumbaga. At hindi mo maunawaan kung saan ba talaga, sino ang mga tinuturo nito na nasa likod ng itong napakalaking skandalo natin na to. Opo, kasi nga ang reaksyon ng ating mga kababayan, ang pulso po nila, bakit daw sa Davao, wala namang baha doon. Mas matindi pong mga pagbaha ang nangyayari dito po sa Cebu at sa iba pang mga lugar. Yun nga po actually, itong pagnanakaw nangyari dito sa Luzon, itong mga pagbaha at lindol nangyari dito sa Visayas. But then again, ang gusto nating imbestigahan is Davao. Maliwanag itong mga ginagawa ng ating pamahalaan na to are very clear diversionary mechanisms. And really, I don't know, Jade, Admar, I don't know if this government is really toying with our intelligence, or if they are really belittling yung ating sense of yung ating sense of proper judgment. Kasi very obvious, that the real
problem at the moment, and itong talagang dapat kinakaharap, itong issue ng flood control. But then again, when you have Terry Ridon talking about the Dolomite Beach, we have itong si Congressman Pino talking about the same thing. When you have itong sila Paulo Ortega telling us about this Davao thing, and everything is trying to they're trying to thwart off the issue and divert it to something else, as if the people will buy it, no? As if the people will forget itong nangyayari na to ng mga pagbaha natin, because Mother Nature keeps on reminding us, no? Every now and then, kapag medyo tumatamlay itong investigation, medyo natatabunan itong issue, Mother Nature will send another strong typhoon, another strong calamity to keep us, on our feet, and to remind us na meron talagang ginawang katiwalaan, merong ginawang pagnanakaw sa atin, at malawakan ito, no? At yung epekto niya talagang nararanasan natin at the moment. So I really don't understand, no, why they are doing this. To me, instead na makatulong ito, no, para i-divert yung attention ng taong bayan, ang nangyayari dito is tingin ko mas ginagalit pa nila yung ating mga kababayan with what they're doing, because instead of focusing on what is the immediate concern, they're doing other things, no? So nagiging maliwanag na may mga pinagtatakpan sila or may mga ayaw silang makasuhan dito sa issue na to. And apparently, this is not something that we want, no? Because what we want is complete justice and full accountability. Hindi natin kailangan yung mga iba-ibang diversionary mechanisms, and because we know at hindi naman siguro tayo tanga, no, na ginagawa nila ito dahil meron sila talaga mga pinagtatakpan. Kasunod pa rin po sa mga sunod-sunod nga ng mga kalamidad na nararanasan natin sa ating bansa, Prof. Ano naman po yung inyong pananaw doon sa pagdedeklara ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ng isang taong national state of calamity? Kayo ho ba? Kasi may iba ang reaksyon, baka daw magiging prone na naman po ito sa katiwalian. Well, nandoon yung possibility, no? Pero I think insofar as the gravity and the magnitude of the calamity is concerned, mukhang kakailanganin naman talaga ng mga habang panahon. Although I believe parang yung 1 year state of calamity is I think quite too long, no, para sa atin. Siguro I think 6 months or 7 months I think will be enough, no? Kasi kapag masyado mo siyang hinabaan, there is a tendency for the government instrumentalities na tagalan din yung mga rehabilitation processes nila, no? So mas maganda kasi kung meron kang time frame na hindi naman ganun katagal, para mas mabilis din yung magiging pagbangon ng mga bayan o provincial na salanta. And syempre kapag may mga declaration kagaya ng ganito, no, may mga may mga economic repercussions yan, kagaya halimbawa ng price freeze, no, baka masyadong maging detrimental din doon sa mga negosyo na nandoon sa lugar kapag masyado nating tatagalan yung ating tinatawag na declaration of state of national calamity. So, but I think this is a good move para talaga masiguro na matugunan yung mga pangailangan nila. Yun nga lang, I believe there must be proper accountability measures that are in place para hindi humauwi na naman yung mga pondo, hindi na naman mauwi sa katiwalian. Kasi alam naman natin, may mga iba't ibang bansa na mag-extend ng tulong sa atin. Kinakailangan every dollar or every peso na ilalagay natin dito talaga should be accounted for. Kasi for me, the worst kind of thievery or corruption happens when it is done in the face of a calamity. Kasi napakahirap i-reconcile yung idea na binaha na nga, namatayan na nga, nawala na nga ng tirahan, tapos pagnanakawan mo pa. I think that is definitely unforgivable, And para sa akin siguro kinakailangan na
tingnan natin yung iba't ibang mekanismo para masiguro na yung mga pera na dadalhin dito, na ilalagay dito, will be properly accounted for. Kung hindi, maaari na namang itong maging bitya ng corruption. Opo. At ang kaugnay pa rin po sa mga maanumalyang flood control projects, muling magbabalik po o muling iimbestigahan ng Senado ng Senate Blue Ribbon. Magbubukas po ang Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna. Nagbabalik po si Senator Panfilo Ping Lacson bilang Senate Chairman ng nasabing komite. Ano naman po ang inyong masasabi po ninyo dito, Prof? Lalo't imbitado rin yung mga pangalan, no? Tulad ni dating Speaker Martin Romualdez at Zaldico at maraming iba pang opisyal na nabanggit po ng mga diskaya. Well, siguro para sa akin, kung talagang madadala nila sa Senate Blue Ribbon Committee si Speaker Romualdez, that will really be very good for them, no? And then kung talagang mapapauwi nila itong si Zaldico, I think that's another feather on their cap, no? Pero I think medyo parang parang nagiging malabo ngayon at this point, and I really don't know why, kung bakit hindi nila kaya, no, na maipasabina itong mga tinatawag natin o iniisip natin allegedly ng mga arkitekto nitong napakalaking flood control scandal na to. I think they have it, they can do it, they have the resources to do so. Ang tanong dito is, do they have enough guts and enough political will? Kasi dito makikita kung si Senator Panfilo Lacson ay talagang he's a man of his own, na hindi kayang diktahan, na hindi kayang sabihin na nating sabihan ng kanyang kailangan gawin or utusan ng kahit na sino man. Because alam naman niya kung anong tama eh. Alam naman niya talaga kung sino yung dapat nating imbitahan dito at yung kung sino yung inaantay ng taong bayan na makita at marinig. No? Kasi if ever, this will be the first time, no, that Speaker Martin Romualdez will be appearing before a public proceeding, no, kagaya nga nitong hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Kasi the first time that he went to ICI, it was not disclosed naman to the public, no, so hindi nga natin alam kung ano bang mga sinabi niya ron. We really don't know, no, pero hopefully in this hearing umattend siya at malaman talaga natin naman kung ano yung kanyang salobin. This is not really a matter of accusing him or giving him parang conviction already. It's also an avenue for him to possibly clear out himself. At kung paano natin malalaman talaga yung katotohanan if he will not be presenting him or submitting himself to the Senate Blue Ribbon Committee. Opo. At bago ko lang ipasok kay Partner Admar, Prof, papaano naman po ito makakaapekto sa relasyon ng dalawang itong ng Kamara at ng Senado, lalo na sa issue po ng, kasi lagi po itong sinasabi nila, interparliamentary courtesy. Well, para po sa akin kasi these are long-held traditions naman na talagang ginagawa natin between the Senate and the Congress. But then again, as any other kind of tradition, no, ito naman kasing interparliamentary courtesy na to, nowhere in the Constitution naman na makikita natin ito, no. So what I mean is just a matter of tradition. And if it's a culture or if it's a tradition, pwede natin siyang iset aside. Kung si Boying Remulla nga kaya niyang i-bend yung law, di ba? Batas na yon. Ito pa kayang tradition lamang, no? Baka naman po pwede natin itong iset aside momentarily para pagbigyan daan yung mas malaking usapin, no, kung paano talaga natin maunawaan at malalaman ng punot dulo nitong ginawa nila dito sa ating kapanambayan. So for me, parliamentary courtesy is good, no, why not? But I believe that there are several issues or situations where it's best to set that aside para pagbigyan yung mas malalim na kakayahan nating makita yung katotohanan. And this is it. Primarily, no, ito ay isang ehemplo, halimbawa, na talagang kinakailangan nating isa-isang tabi muna itong tradisyon na to para lamang sa katotohanan.
Prof, magandang umaga. Si Admar po ito. Sa tingin niyo po, may tuturing ng crime against humanity itong issue po ng korupsyon, lalo na po dito sa flood control dahil marami na po ang namatay sa baha, marami mga ari-ari ang nawasak at hanggang ngayon ay marami ang nagluluksa sa sinapit po nila sa kalamidad, Prof, na isa sa mga itinuturong dahilan kawalan ng flood control projects na meron namang ipinagmamalaki. Trilyong piso yung halaga dyan, pero wala silang naramdaman, Prof. Yun, actually, I totally agree with that, no, Mar. Actually, I think I've said this in many interviews, no, that when you commit parang corruption, especially if it's in relation to flood control or anything of this matter, I think you're really committing a great violation, primarily because this is tantamount to loss of lives, loss of property, loss of proper well-being, at least for many of our countrymen. Indirectly, para natin silang pinapatay, hindi man natin nakikita, pero maliwanag itong consequences kasi ng kanilang action. For example, halimbawa yung isang flood control which could have been properly utilized and could have been properly used to save lives. Pero dahil substandard siya or ghost project siya, pero pinondohan natin ng pera ng taong bayan, hindi natin nakita o hindi naramdaman yung kanyang presensya. And then nagkaroon ng malaking calamity at maraming namatay. I think the people behind the corruption there is definitely liable, And hindi lamang yun, I think this is also a matter of great economic importance, Para sa akin kasi economic sabotage din itong nangyari. Imagine the trillions of pesos that is funneled for this flood control thing. Imagine if this was really used, to really build this infrastructures, malaking pera yung pumasok doon sa ating circular flow of income. It could heighten and it could have created a lot of economic activities, sa ating kaban. And kaso hindi, ito ay inilagay nila sa kanilang mga pulsa. And so because of that, talagang maliwanag, meron talagang problema at meron talagang pagnanakaw na ginawa. So definitely I am in agreement with that na itong ating mga kababayan na nasalanta, namatay, talaga naman para na rin silang direktang pinatay nitong mga corrupt officials natin. Kasama syempre yung kanilang mga accomplices sa DPWH at yung mga iba pang mga tiwaling opisyal ng ating gobyerno. Opo, marami po ang mga sinasabing sinampahan ng kaso, Prof, kaugnay doon sa September 21 rally. At kabilang narito si Congressman Kiko Barzaga, inciting sa rebellion and sedition. Baka mauna pa pong makulong si Congressman kaysa dito sa mga corrupt, Prof. Actually, yun nga yung nakikita natin ngayon, and sa totoo lang, mas tinitignan kasi nila rito, yung mga kumaga parang mga sidelights. They're not really looking at the highlights. They're not. They're trying to focus their attention on other things. Kasi nga, this is really the art of diversion. Whenever you divert something, and whenever you try to politically maneuver something, you try to veer away the attention of the public from what is supposed to be the issue at hand to something else, And sa kanila nakikita nila rito parang two-bladed sword against Kiko Barzaga, Congressman Kiko Barzaga. One, pwede nilang pwedeng ito ay makapagpatahimik sa kanya, so they eliminate one very vocal enemy. Another thing is, it may send a strong signal to whoever will be going up against the government may actually suffer the same fate. So parang ganito yung mensahe na gusto nilang iparating. Pero ang point dito is, hindi naman kailangan umabot sa
sa ganito, no? At hindi naman siguro kinakailangan pa ng maging very vocal si Congressman Barsaga if President BBM is really doing his thing. Kung siya talaga ay seryoso sa kanyang krusada against corruption, then he is supposed to be doing what the people wants, no? Pero mukhang hindi niya gustong gawin yung gusto ng taong bayan kasi ang pinagagawa niya ay yung lamang ikakaprotekta ng kanyang mga kaalyado. And this is something that is very, very unfortunate for us, no? Na magkaroon na nga tayo ng presidente na incompetent, na weak, no? And idagdag mo pa na pinagtatakpan niya yung kanyang mga kaalyado para dito sa napakalaking pera, no, na ninakaw sa ating kaban. So siguro okay na sana sa atin na weak, no, at incompetent, pero wag naman sana na hayaan niya na yung kanyang mga kaalyado magpasasa sa pera ng bayan. Isama ko na rin po, i-connect ko na rin din po, Prof, yung post ni Montulfo kaugnay doon sa sinasabing mga destabilizer daw. Nakikita niyo po ba na parang pamamaraan ito para magkaroon ng chilling effect in connection din dito sa nangyari kay Kiko Barsaga at sa iba pa na mga sinampahan din ng kagaya ng ganitong reklamo? Well, we really need to toe the line here between what is destabilizing and what is, a constitutional right to air grievance and to express ourselves, no? As in an open political discourse. Para sa akin kasi, para masabi na may destabilization, kinakailangan talaga mayroong mga presensya ng violence, kinakailangan may mga maneuverings na nangyari, kinakailangan mayroong mga machinations, no, mga scheming mechanisms that are in place. Pero kung ito lang naman ay isang kilos protesta na nagpapakita namang ng ating galit at kawalan ng tiwala sa ating pamahalaan, bakit sinasabi na ito ay destabilization, diba? If we are not really calling, no, if we are calling for the government to become more responsive to our needs and to our demands, I think that is the very right of the people naman, ayon na taong bayan na biktima nito. I think kaya naman natin yung isa boses at isigaw. So, hindi ko nakikita na bakit sinasabi nila na to ay destabilization. And para sa akin, it's really more of mind conditioning. So that even before this rally start, kumbaga parang they are trying to paint the idea that the people are there not because they want corruption to end, but because they want this government to fail. And this is certainly not what, hindi naman ito yung gusto nating mangyari, no? Because we believe, and I certainly do believe na if this government fails, lahat naman tayo apektado Hindi natin gugustuhin yun. Ang gusto lang naman natin is mapanagot yung mga kailangan mapanagot at kinakailangan mabigyan tayo ng hustisya kasi tayo ay pinagnakawan. It's that simple. So let's not complicate this. So this Tulfo guy, I think is parang adding fuel to the fire this early, o baka masyado silang natatakot sa kung anong puwersa ng taong bayan na ipapakita sa kanila. Siguro dapat isipin nila, no, hindi aabot dito sa ganito ng kilos kung sila ay umaaksyon. No? That's simple. Opo, dito naman po sa naging pahayag pagbulgar nitong si Senadora Amy Marcos na meron daw magre-recant ng kanyang testimonya daw dahil pinressure, tinatakot yung mga kamag-anak, tinatakot daw yung pamilya Prof at yung iba, pinatutungkolan dito si kay Guteza. Ano po ang basa niyo po rito? Well, ito nga, no, sa totoo lang, maaaring may katotohanan. We don't know. I think Senator Amy Marcos has her own intelligence networks, no? And nakikita naman natin itong si Guteza, no? Mukhang maliwanag, no, yung kagustuhan pa nga nitong ni Senator Ping Lacson na siya ay kasuhan dahil allegedly nagsisinungaling daw or like that. But then again, this man braved himself, you know, he turned himself in and
he tried to expose what he believes is right and what he believes is the truth. And yet, parang ang lumalabas pa rito yung mga nagsasabi ng katotohanan, sila pa yung kakasuhan, at yung mga talagang perpetrators at talagang nagnakaw, sila yung safe, kumbaga. And I think if ever na may mga pagbabago sa kanilang mga testimonya, makikita naman natin ito eventually later on. Pero I don't think, and I'm not seeing the credibility of these people remaining intact if they are going to go 360-degree full turn doon sa kanilang mga naunang sinumpaang salaysay. Remember, these are sworn statements that they already have given, and the public already has knowledge about it. And then all of a sudden, bigla-biglang magbabago. And dito, magiging maliwanag talaga sa taong bayan that maybe there is this pressure, there is this insurmountable, sabihin na nating pananakot, undue influence that was given upon them, and certainly maaring ito yung mga naging dahilan bakit sila bumaliktad. At the end of the day, yung optics nito at saka yung perception ng taong bayan ang titignan natin. How are the people, or how are we going to take this? Is this something that we will take as a matter of factual reality, or is it a matter of influence that is being cast upon them? So power play lang naman ito at the end of the day, kumbaga. Opo, dito naman po tayo sa naging pahayag naman ni SP Tito Sotto na meron na daw panibagong coup dyan ulit sa Senado. Meron po siyang pinalutang Prof. Anong nakikita niyo po rito? Well, if there is really a coup d'etat happening in the Senate, it only demonstrates that the majority of the senators are not happy and they're not satisfied with the way the Senate is being run. It's as simple as that. Kung merong talagang mga elemento, halimbawa sa Senado, mga miyembro nito na gusto kang palitan at mas marami sila kaysa dun sa gusto kang manatili sa poder, ibig sabihin nun, may mga bagay kang hindi tama na ginagawa, or may mga direction na maaring hindi naayon doon sa talagang layunin at prinsipyo ng Senado. And if ever this will happen, then I think Senator Tito Sotto just simply have to accept it, na talagang ganun And nung pinalitan lang din naman niya si Senator Jesus Escudero, it's the same thing, maaring sumama ang loob niya, pwedeng mangyari yon, bakit hindi? Pero this is the normal recourse, and this is really how they change their leadership. And I think he understands the dynamics naman sa Senado. And kung sakasakali naman magkakaroon ng pagbabago sa Senado, tayo naman, wala naman tayong magagawa kundi, kumbaga, antayin yung magiging desisyon ng mayorya kung ano ang kanilang gagawin. Opo, may nakikita pa ba kayong patutunguhang dito na maganda sa investigasyon? Kasi biglang pinutol yung investigasyon publicly, dito sa Senate Blue Ribbon Committee. Sa kalagitnaan doon, binuksan yung mga posibleng investigasyon sa Dolomite, sa Farmally, meron pang pumunta yung ICI doon sa Davao City, kahit yung mga residente naman doon ay hindi na nagre-reklamo. Meron pang mga pasabog si Terry Ridon, kaugnay doon sa Davao City, na as per pahayag naman doon sa taga Davao kompleto, at meron ding mga ipinakitang ebidensya. Nakikita nyo po ba na may maganda pang patutunguhan ito, or sadyang nangyari yung hindi na sa publiko, na stop yung investigasyon, at meron pang sinasabi itong si Senador Amy Marcos na magre-recant, nahilot na ang dapat hilutin ng mga posibleng nasangkot dito po, lalo na mga malalaking isda siguro ito. Prof, tingin nyo po? Well, ako po, with all honesty, for as long as the Senate Blue Ribbon Committee or the Senate is still being handled by the same people, ako po hindi na naniniwala. Kasi if they are really vowed to find and figure out the truth in here, the truth is there right in their very noses. They just don't want to see it. At hindi ko maintindihan, kitang-kita ng taong bayan, kitang-kita natin lahat ng ebidensya
pero sila hindi nila nagagawa itong tignan man lang. Because we know for a fact, no, kung ano ang nangyayari. Sa ibang bansa nga, no, whenever allegations of corruption surface, they themselves, they resign. Dito sa atin, investigations are going on in order to puddle the very perpetrators. Investigations are going on in order for us to be shielded from the truth so that the real masterminds will go unscathed, no? Kumbaga hindi sila talaga kumbaga yung mismong instrumentalities ng gobyerno ang nag-shield sa mga iwalik. Wala na talaga tayong aasahan. Diba? If it's the government with all its resources, with all its power and its might, and they're using it, no, to protect the very people who are supposed to be the enemies of accountability, ano pang aasahan natin? No? So, siguro lang ang the most that we could have here is sana may mga masampang kaso, may mga mapakulong pa din, ano, pero I don't know kung yung punot dulo nito, no, yung pinaka ugat ika nga malalaman o makikita natin, ano, because I believe at this point in time they are heavily guarded and they are being secured properly. Opo, and idagdag ko na lang din, Prof, yung sa ano pala, yung sinasabing may warrant of arrest na itinanggi ng ICC, parte ito ng ano pa rin, paglilihis sa tunay na issue? Everything is, at this point, I believe everything that they're doing is against the Dutertes. Everything, even the arrest of Senator Bato de la Rosa is there to actually decapitate the opposition, because we know for a fact that Senator Bato de la Rosa is with the Duterte camp, no? And I think what's going to happen here is that if in case they will be able to surrender again itong si Senator de la Rosa sa ICI, that will strengthen yung hangarin nitong mga to, no? And I'm sure they might be filing against another impeachment complaint against the VP, and again, maaaring itong isa ito sa magpapahina doon sa posisyon ng ating ikalawang pangulo. And I believe everything is being done within the context of the 2028 elections, ano? And they are, like I said, they are not focused on what is the real problem. Rather, their focus still remains with the Dutertes. And I hope sana, no, nakikita nila or nare-realize nila that the more that they're doing this, the more na ginagalit nila yung taong bayan, no? Hindi ko sinasabi na marami sa ating mga kababayan ay pabor o kampi sa mga Duterte. Pero certainly marami sa ating mga kababayan ay galit dito sa ginagawa nilang corruption. But then again, if they are not focused on the real problem and rather they're focused on trying to pin down and weaken the Duterte base, then I think ito yung nakikita ng taong bayan, ito yung hindi nagiging maganda na na imahe ng ating pamahalaan. And sana ma-realize nila to the sooner para hindi na lumala ang problema. Alright, Prof, maraming salamat po sa inyo pong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon ngayong umaga. Sa ulitin po, mabuhay po kayo. Salamat po. Salamat po, mabuhay po kayo at magandang umaga. Mga kababayan, si Professor Froilan Kililong, isa pong political analyst ang ating nakasama. Napakinggan po ngayong umaga.